Ito po palang isang empleyadong ito ng DPWH, ay ito po pala yung isa sa promotor ng insertion, mga kababayan, na kung saan ay isa rin po ito sa tinanggalan ng maskara ni Senate Pro Tempore Ping Lacson, mga kababayan, at isiniwalat na isa rin po pala ito sa nag-i-insertion ng mga budget at nagtatanong do sa mga politiko like senator kung ano nga ba yung i-insert, mga kababayan, na budget. So ngayon ito, pakinggan po natin at himayin po natin itong nakita nating balita galing po, mga kababayan, dito po sa Bilyonaryo News Channel. Kaya pala kapag tinatanong ito, laging walang alam. Dahil ang alam lang pala, mga kababayan, mag-insert ng budget. Anyway, i-play na po natin. May pasabog si Senador Ping Lacson. Isang USEC ng DPWH ang tila nasa likod umano ng mga insertion sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Ang tanong, aamin kaya ito? Yan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Maagang pagsingit sa budget ang peg ng isang opisyal ng DPWH. Yan si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang radio interview, ni-name drop kasi siya ni Senator Ping Lacson na tumawag umano sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto para humingi ng gustong isingit sa budget sa 2026. Pagkatapos ito ng midterm polls ngayong taon. At dahil for transparency and good governance ang isinusulong ni Soto, tinanggihan niya raw ito. Tanong ni Lacson, ilang miyembro na kaya ng Kongreso ang pumatol sa insertion sa budget? Ayon sa senador, as early as January, nagsimula na ang budget call at natapos nitong Hunyo para maipasa sa Kongreso sa loob ng 30 days matapos ang sona ng Pangulo. Alam niyo, mga kababayan, ito yung pagkakamali ni Yusek Catalina Cabral. Yung si Tito Sen, yung tinawagan niya para tanungin kung ano yung i-insert, mga kababayan, na budget ano po para sa 2026. Kasi isipin nyo ibig sabihin kung nagagawa nilang tawagan yung mga senator, ibig sabihin matagal na trabaho na po nila yan. At possible na may mga senator na tinawagan etong si Yusek Catalina Cabral at tinanong patungkol do sa mga insertion na ganyan. At siguro yung ibang mga senator dyan, wala akong pinapangalanan, baka kumagat din kayo dito sa panawagang ito, dito sa alok na ito ni Yusek Catalina Cabral. Alam nyo yung mahirap dito? Pag tinatanong itong Yusek na ito, wala po itong kaalam-alam. Laging sasabihin na wala siyang alam. Kaya nga ito po yung isang kinaiinisa natin, mga kababayan, doon sa mga nagdaan na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga, pag tinatanong patungkol sa ginagawa ng mga tauhan na under po niya, wala po siyang kaalam-alam. Pero pagdating pala dito sa mga insertion na ganito, biruin nyo, nagagawa pang tumawag dun sa mga staff ng mga senator para mag-alok ng mga i-insert. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Base sa directory ng DPWH, si Cabral ang kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na naging USEC ng ahensya. Siya ang nakatoka sa infrastructure planning and programming, kabilang ang PPP projects ng DPWH. Ikinalungkot ni Lacson ang nangyari dahil posibleng mawalan daw ng saysay ang checks and balances ng proseso ng pagbabudget. Sa huling monitoring, wala pang sagot si Cabral sa Bilyonaryo News Channel tungkol dito. Una nang kinwestiyon ang role ni Cabral sa pag-oversee ng budget ng flood control projects. Sa 2025 proposed budget kasi, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, hindi lalagpas sa 200 billion pesos. Sabi ni Mamaling Chavez Tamore, nilagyan lang niya ng patibong ni Tito Sen. Di tumatanggap ng pork barrel yon. Kaya nga, di ba? Ibig sabihin, may mga senator na inalok na ito. Kaso nga lang ang problema, putik si Tito Sen pa. Yung sinubukan niyang alukin, alam naman natin na si Tito Sen, pagdating sa mga ganyang klase ng usapin, lagi pong full transparency yan. Hindi po pwede, mga kababayan, na susuhulan yan. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, nung umalis yan sa Senado at tumakbong Vice President ni Senator Ping Lacson, ibinalik niya ng buong buo yung pera ng Senado sa kaban ng bayan. Kaya nga, mga kababayan, sa usaping ito, talagang nagkamali itong si Catalina Cabral nang naging hakbang po niya. Anyway, tuloy pa natin. Pesos ang halaga ng flood control projects, pero lumagpas ito sa mga 350 billion sa GAA.
Depensa ni Cabral, hindi na raw kasama ang DPWH sa mga pagdagdag na ginagawa ng Kongreso matapos ang NEP o proposed budget. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Wala. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Kasunod nito, sa House of Representatives naman, binalaan na rin si Cabral ng contempt o detention matapos idiin ni Representative Romeo Acop ang tila budget changes sa 2026 ng District Engineering Office ng Antipolo. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. O ayan, maliwanag mga kababayan ha. Biruin nyo ha. Pag tinatanong sa mga hearing, kunyari walang alam. Pero pagdating sa mga insertion, aba napakatalino. Anyway, ituloy pa natin yung usapin na yan. Dito po sa isang balita na nakita po natin patungkol po dito kay Yusek Cabral, Catalina Cabral ng DPWH. So sabi po dito mga kababayan, buhay at karera ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral bago po siya naging kabahagi ng DPWH at bago po siya napasok sa mga ganitong klase na malalaking kontrobersiya. Ano po, so ito i-play po natin. Nasa sentro rin ngayon sa usapin ng korupsyon si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Siya raw ang pasimuno sa umano'y budget insertions. Pero bago maging opisyal ng gobyerno, sino nga ba si Cabral? Alamin sa agenda report ni Hannah T. Ginisa si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa di umano'y pag-zero budget sa flagship o priority projects ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang halimbawa ang road networks at interlinked bridges sa bansa. Grabe no? Biruin nyo, isiniro budget po nitong si Yusek Catalina Cabral yung mga proyekto mga kababayan na gustong mangyari ng presidente. Tapos ang nilagyan ng budget, yung mga insertion po na gusto nilang mangyari, yung papabor sa kanila. Kung akong tatanungin mga kababayan, dapat yung mga ganyang klase ng empleyado ng DPWH, dapat hindi na po pinapatagal yan. Dapat tinatanggal na po yan sa kanyang posisyon. Kasi unang-una, hanggat nakapwesto yung mga yan, walang mangyayari. Hindi mababago yung sistema. Tama yung sinasabi ni Sangkay dyan. Hindi mababago yung sistema mga kababayan hanggat unang-una hindi napapalitan yung mga tao na gumagawa ng corruption mga kababayan sa isang departamento. So ngayon, kung etong undersecretary na ito gumagawa pala ng ganyan, isinisiro budget yung mga importanteng proyekto at binibigyan naman ng budget yung mga proyekto na wala namang kabuluhan para lang kumita sila, dapat tanggalin na po sa posisyon yang ganyang klase mga kababayan ng empleyado ng DPWH. Anyway, tuloy pa natin. Napupunta raw kasi ang pondo ng mga ito sa mga proyektong tila pinagkakaitan ng iilan, tulad ng mga umano'y guni-guning flood control project. Sa makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek, kaya namin pinopoint out ito. Sagot ni Cabral, baka si dating Secretary Manuel Bonoan ang makakasagot nito. Pero si Cabral ang nakatoka sa infra-planning ng ahensya kasama ang PPP projects nito. Nakilala si Cabral sa pagiging kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na naging USEC ng DPWH. Nitong weekend, lumitaw na si Cabral ang lumapit sa staff ni Senator Tito Soto para sabihing magsingit ng gustong isingit sa 2026 national budget. Grabe Ayon no? yan So ibig sabihin sa Senado, ginagawa niya din yan. Lumalapit siya sa mga staff ng mga senator at mga congressman siguro. At tinatanong na sige, yung mga gusto ninyong isingit na budget, isingit nyo na. Kami na ang bahala. Diba? Halimbawa, may isang senator mga kababayan na gustong-gustong magpagawa ng tulay. Tatanungin lang nitong si Cabral. Lalapitan lang yung staff ni senator. Uutusan si senator na magsingit ng gustong isingit. Ngayon, itong si senator gusto matapos yung tulay pero gusto din niyang kumikbak. Ang gagawin niya, magsisingit siya ng gusto niyang isingit mga kababayan na papabor po sa kanya na pwede siya na kumita. Siguro matagal na kalakaran na po nilang ginagawa ito na kung saan isinisiro budget nila yung importanteng proyekto at yung mga wala namang kakwenta-kwenta
makapagpapogi lang sa isang senator, mga kababayan, or makinabang lang yung isang senator at makinabang lang din itong si Yusek Catalina, talagang gagawin po nila, bibigyan nila ng prioridad yung isang budget na in-insert, mga kababayan, ng isang senator dahil nga tinanong nitong si Catalina. Anyway, tuloy pa natin. Kay Senator Ping Lacson, nakalaunan, pinatotohanan din ni Soto. Sabi ng isang insider sa Politico, ikinagulat daw ito ng mga taga-ahensya dahil masunuring professional si Cabral. Grabe, no? Raw si Yusek at may pagka-good soldier ang work style niya. Dati na rin siyang namuno sa termino ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson noong Aquino administration. Retained din siya sa pwesto sa termino ni na Senator Mark Villar at kaka-resign lang na si Manuel Bonoan. Pero nalagay sa floating status noon si Cabral sa panahon ni dating Acting Secretary Roger Mercado dahil sa di umano'y funding error sa panahon ng Bagyong Odette. Kilala sa modest lifestyle si Cabral ayon sa source ng Politico dahil sa di umano'y pag-iwas nito sa flashy jewelry. Pero may isang pagkakataon umanong spotted siyang nakasuot ng Valentino shoes na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Base rin sa paghahambing ng BNC sa ilan niyang footages noong 2019 at 2021, noticeable ang pagbabago sa facial features ni Yusek. Pero wala pa siyang komento tungkol dito. Respetado rin ang academic record ni Cabral. Isa siyang licensed civil engineer na may doctorate sa business management, public administration at urban and regional planning. May master's pa siya sa business and strategic economics. Noong 2021, ginawaran siyang professorial chair sa engineering science and technology sa PUP. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Kongreso tungkol sa di umano'y insertions sa 2026 budget proposal ng DPWH. Biruin nyo kahit pinag-uusapan na, mga kababayan, yung kahit pinag-uusapan na yung about dito sa maanumalyang flood control, yung mga insertion ng mga politiko, walang kadala-dala itong mga ito. Talagang sinusubukan pa na mag-insert, mga kababayan, sa darating na budget for 2026. Ganun po talaga kagarapal etong mga ito. Biruin nyo ikaw ba naman? Alam mo na nga na yung tao ay full transparency. Lalapitan mo, tatanungin mo yung mga staff kung gustong magsingit, kung ano pa yung gustong isingit. Diba ganun lang po sila kadaling pumera sa gobyerno, mga kababayan. Ganun lang nila kadaling utuin at aksayahin ang pera ng mamamayang Pilipino. Ganun nila kadaling utuin ng taong bayan. Gaano kasakit ito sa taong bayan, ganun lang kadaling pumitik sa kanila ng malaking halaga ng pera. Mag-insert lang kung ano yung gustong i-insert. Magkakaproyekto ka na, pampabango ng pangalan mo, magkakapera ka pa. Pero hindi nila iniisip kung ano yung epekto sa mamamayang Pilipino. Na halos tuwing magkakaroon ng matinding kalamidad dito sa ating bansa, taong bayan na nagdudusa, taong bayan na nahihirapan, pero taong bayan din ang bumubuhay sa mga timawang politikong ito. Di ba? So ngayon, kung titingnan nyo, dapat yung ganyang klase ng empleyado ng DPWH kapag ka napatunay na sangkot talaga sa mga insertion na ganyan, dapat po tanggalin sa posisyon yan at kasuhan ng makulong at hindi na pamarisa ng iba. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, yan po yung ibinulgar ni Senator Ping Lacson na di umano ay promotor ng mga insertion at lumapit pa sa staff ni Tito Sen para tanungin kung ano yung mga proyekto na gustong i-insert, mga kababayan, doon po sa budget for 2026. At yung proyekto na mahalaga na tinitingnan ng presidente na makakatulong sa taong bayan, yun pa yung isiniro budget. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa balitang yan.